Mga biday sa magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Eto po, pinanindigan po ngayon, mga kabida ni Vice President Sara Duterte, yung kanya hong sinabi po na nakalagay daw doon ho sa police report mula sa Los Angeles po mga kabida, na drug overdose yung ikinamatay po mga kabida, ni Mr. Paulo Tantoco po. Okay, batay po sa nakuha po niyang police report, mga kabida. Sa kabila po ng pagtawag po ni Undersecretary Claire Castro po mga kabida, na yung lumabas na police report, fake document daw po yun, mga kabida. Pero ito na lang daw, sabi po ni Vice President Sara Duterte, mag-request na lang po ang taong bayan po ng kopya, ng police report sa Los Angeles. Huwag na lang pag-usapan po yung kanyang nakuha pong kopya daw mga kabida, mag-request na lang daw ang taong bayan kung gusto po ng kopya po ng police report para po malaman daw mga kabida kung sino yung nagsasabi po ng totoo, at sino po yung nagsisinungaling po, mga kabida. Eto, pakinggan muna natin ito hong si Vice President Sara Duterte. Hindi po sa akin galing yung autopsy report, galing po yun sa Los Angeles County na autopsy report at nakalagay talaga doon na drug overdose o cocaine, effects of cocaine ang kanyang rason sa pagkamatay. At bago yan, meron ding lumabas na report. May lumabas na report na galing din sa local government unit ng Los Angeles yung pag-imbestiga sa pagkamatay ni Mr. Tantoco. Opo. Yung nga pong lumalabas ngayon, parang ang nangyayari, parang sa inyo daw po yata lumabas yung gano'n na parang pinalalabas na fake news, Ngayon, sabi nila yung mga lumabas na report is tampered daw yun. Inedit daw po yun. At meron silang pinapakita ngayon na yung kopya na yun daw yung totoong report. Totoong report ng autopsy? Ng autopsy, sir? Yeah. Mabibili po, pwede po mag-request ang lahat ng tao sa Los Angeles County ng copy ng autopsy report. At pwede po ma-check ng lahat kung totoo o hindi yung sinasabi ko base sa official copy. Yeah. Huwag na natin basihan yung kopya na hawak ko. Kumuha na lang tayo ng bagong kopya doon sa Los Angeles. Ayun po, parang full of conviction po itong si VP Sara po mga kabida, na talagang totoo yung aking sinabi. Totoo yung nakalagay po sa police report, Okay, taliwas so doon sa naging pahayag po ni Undersecretary Claire Castro po, na peke daw yung dokumento, tamper daw yun, meron lang daw dinagdag po doon, mga kabida, po, So ito yung challenge po ni VP Sara po mga kabida, Okay, wag na lang po nating pag-usapan yung dokumento na nakuha ko po. Okay, mag-request na lang po tayo. Okay, doon po sa Los Angeles po mga kabida. Okay, kung talaga bang mali yung sinabi ko po, nagsinungaling ba ako o hindi? O yun lang yung challenge po niya, para po malaman po mga kabida kung sino ba talaga ang nagsasabi po ng totoo. Okay? Siya na mayroon pong kopya po ng dokumento, mga kabida, I'm sure. Sa tingin po niya, authentic po 'yon, mga kabida, po, At saka hindi naman po siguro maglabas po ng statement na ganun. Ito pong si VP Sara kung hindi po niya check na yung dokumento na pinagbasihan po niya po mga kabida ay authentic o fake, Okay? Eto, despite to dito sa sinabi po ni VP Sara po makabida, na drug overdose yung ikinamatay po ni Mr. Paulo Tantoco, base po sa kanyang dokumentong nakuha, mula sa Los Angeles. Pinagdiinan po ngayon, ni Mrs. Tantoco, yung ina mismo mga kabida, ni Paulo Tantoco, na hindi daw nakalagay sa police report na drug overdose ang ikinamatay ng kanya pong anak. At pinawalang sala po niya dito, si First Lady Lisa Marcos. Hindi daw kabilang si First Lady Lisa Marcos doon po sa room kung saan po ay nangyari yung insidente po mga kabida. At ang kasama lang daw doon ni Mr. Paulo Tantoco ay yung kanyang asawa, na si Dina Arroyo Tantoco po mga kabida, po. Eto, babasahin ko lang po mga kabida. Ito pong balita, ang balita ngayon. Alright? Ang titulo po dito,
Hindi overdose pero may coke. Netizens, napakamot ulo sa pahayag ng ina ni Paulo Tantoco. O, ito po mga kabida, babasahin ko lang po ito. Para tuldukan ang mga haka-hakang nag-uugnay kay First Lady Lisa Marcos sa pagkamatay ng kanyang anak, nagsalita na si Nena Vargas Tantoco, ina ni Paulo Tantoco. Inamin niyang may coke sa katawan ng anak pero hindi raw ito overdose. He died in the hotel room where he and his wife was staying. He joined his wife in the trip to be with her. The First Lady was not involved in any way with our son's death. Pumanaw si Paulo noong March 9 sa Los Angeles habang sinasamahan ang asawang si Dina na Social Secretary ni First Lady Lisa. Ayon sa autopsy, aksidente at heart disease ang dahilan ng pagkamatay at may coke sa katawan. He did have coke in his body as the autopsy says, but it was not an overdose. The autopsy said accident and heart disease. At para masiguro na walang ibang mapagbintangan, nilinaw niya, our son used coke and it did not come from the First Lady nor was she involved. Pero imbis na matuldukan ng isyo, kinwestiyon ng ilang netizen ang pahayag kung bakit parang PR memo ang tono ng lahat. Isang netizen ang nagtanong, sa halip na mapawi ang tanong, para lang lumalim. Ayan, yun yung balita po, mga kabida, po. Inilinaw ng nanay, ina po ni Paulo Tantoco, although inamin po niya na gumagamit daw ng coke, ito pong kanyang anak, mga kabida, pero hindi daw dahil sa overdose yung kanya hong ikinamatay, aksidente daw at saka heart disease. Okay? Ang ikinamatay po ng kanya pong anak, po. Pero duda ko dito, ito pong mga netizens po, parang PR daw yung tono po, mga kabida. At yung pag-exonerate po ni Mrs. Tantoco po, kay First Lady Lisa Marcos, parang nagdududa po yung mga netizens po dito, mga kabida. Okay? No, kayo na po bahala. Okay? Kayo na po yung bahala po kung talaga bang naniniwala ko kayo dito ho sa naging pahayag po ni Mrs. Nina Tantoco po, mga kabida. Although, karapatan po ng ina, na depensahan yung kanya pong anak, mga kabida. Kasi ina po yun Naintindihan po natin yun, mga kabida. Pero yun nga yung sinabi ko po kanina na pinanindigan talaga, ni Vice President Sara Duterte na ang ikinamatay ni Paulo Tantoco po, mga kabida, is drug overdose base doon ho sa kanyang dokumentong nakuha, mga kabida. Pero kung diskumpiyado talaga yung mga tao po, mga kabida, doon ho sa kanyang hawak na dokumento, pwede naman daw humingi sa Los Angeles, sa California po, mga kabida, yung gusto hong humingi po ng kopya po ng dokumento, para malaman daw kung sino yung nagsasabi ng totoo, sino yung nagsisinungaling, mga kabida. Pero para po sa kanya, totoo yung kanyang sinabi po, mga kabida, Hindi po fake. Okay? Hindi po fake. At parang kampante po, mga kabida, ito hong si Vice President Sara Duterte na urig o genuine yung kanya hong nakuhang dokumento, Okay? Kagaya ng sinabi ko po, abogada po yan, si Vice President Sara Duterte. At alam po niya yan, kung ano yung magiging consequences po, mga kabida, kung sakali hong mali at fake news yung kanya hong isinawalat po, mga kabida, So, yun po, hindi talaga matapos-tapos po ito, Hindi po talaga matuldukan po ito hanggat wala kong paglilinaw po, mga kabida, mula mismo sa Los Angeles, Kung wala kong kopya, original copy po ng police report, kasi yung pinagmulan po ng kontrobersiya, ito pong police report na kumalat po, Okay? Kasi ang interpretasyon po ng palasyo po dyan is parang dinagdagan daw yun, tamper daw yun, mga kabida. Hindi daw totoo at fake document daw yun,
Pero ang pinagmulan talaga ng lahat ng ito, kung bakit nagkaroon po ng issue dun ho sa Coke, kay Mr. Paulo Tantoco, po. Nung sinabi po ni Vice President Sara Duterte po, mga kabida, na totoo daw yung nakalagay sa police report na dokumento na nakuha po niya, nung nagsalita po itong si Vice President Sara Duterte. Kaya doon yung nag-umpisa na sinabi po, mga kabida, ni Undersecretary Claire Castro po, na fake news ito hong si Vice President Sara Duterte. Hanggang nasundan po ito, mga kabida, ng iba pang mga dokumento na lumabas, kabilang na po ito pong mula sa County of Los Angeles Medical Examiner, kung saan po ay kinuha po ng ilang mga outlets, media outlets po, mga kabida, na ang ikinamatay daw ni Paulo Tantoco ay yung use of coke secondary to heart disease, mga kabida. Okay, plus ito pang lumabas na dokumento ni Bobby Tiglao, na police report. So ito, medyo may connection na po ito, mga kabida. Nag-connect na po ito, mga kabida, yung issue po dito. Okay? Kaya nga sabi ko po, hanggat wala hong malinaw at original, genuine po na police report na lumabas, ay hindi po mamatay-matay po itong issue na ito, mga kabida. Hanggang ngayon, mananatili pa rin question ito pong issue, ito pong pagkamatay po ni Paulo Tantoco, at ito pong pagdawit ho sa pangalan po ni First Lady Lisa Marcos po, mga kabida, sa kabila po ng pag-exonerate po ng ina po ni Paulo Tantoco po sa kanya, na hindi daw kasama si First Lady doon ho sa kwarto kung saan po ay namatay po itong si Paulo Tantoco, mga kabida. So, yun lang po, para po sa inyo, ano po ang inyong pananaw at opinion ho dito, please comment down. Sa mga hindi pa po subscribers sa akin channel, please subscribe, just click the subscribe button, click the notification bell, click all, para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.